Isang umaga, Disyembre, may isang barkong nahihirapang dumaan sa paliko-likong Pasig. Ito ang pabortabo na papunta sa lugar ng Laguna. Buenos dias, Doña Victorina. Kapitan, bakit ba maliwat ang ating pagdaloy? Pasensya na po, Doña. Baka matamaan po tayo ng kiril. Mga kapatid, simpleng lunas lamang ang kailangan. Nagtataka nga ako kung bakit wala pang nakakaisip nito. Buksan ang isang bagong ilog sa paghukay lamang ng isang kanal. Ako sa gayon ay isarado na lamang ang ilog Pasig. At paano naman ang salapi at mga manggagawa? Ipagawa ito sa mga bilanggo at kung kulangin ay ipagkilos ang buong bayan, bata't matanda. Ngunit kaguluhan lamang may dudulot nito. Tiyak ako na hindi maghimagsik ang mga pulong ito. Ibang kwento naman sa ilalim ng kubyerta. Rinig na rinig ang makina ng barko at ramdam na ramdam ang sinaw ng mga tao. Magtatag kayo ng isang akademya na magtuturo ng wikang Kastila. Sigurado akong hindi yan maitutupad. Ngunit, niregaluhan namin ng 2 kabayo. Nangako siya sa amin. Paano naman ang iyong pondo, guro at pasalidad? Ang mag-aaral ang mag-aambag ng salapi. Mayroon na rin kami guro, kalahating Pilipino at kalahating Espanyol. Nag-alok din ang kaibigan namin si Mkaraig ng isa sa kanyang mga bahay. Mainam naman. Sana kayo'y maging matagumpay. Ako'y mauuna. Basilio, kumusta naman kayo? Ayos na po, Ginoong Simon. Kasama ko po ngayon ang aking klase si Isagay. Kung sa ganun ay mabuti pa't samahan niyo ako uminom ng serbesa. Pasensya na po, hindi po kami uminom sa bisa. Sabi nga ni Padre Camora na ang sobrang pag-inom ng tubig ay maaaring magiging sinyalis na nakasasama lamang. Sabihin niyo po sa kanya na kung siya ay uminom ng tubig sa halip ng sebesa, na magpapabuti pa ang lahat. Pag-isabi na rin po na ang tubig ay nakapawi na. Isang dakilang sagot. Maaaring nga na ang tubig ay magiging isang ilog. Puso ka ngayon. Hindi mo ba alam na siya ang nagpapayo ng kapitan ng tira? Talaga? Si Bara! Sa isang masukan at malawak na bahagi ng kagubatan, nakatira si Tatang Selo at kanyang anak na si Kabisang Tales. Isang gabi ay pauwi na si Kabesang Tales, hawak ang kanyang sandata at mga dokumento na may hindi niya inaasahang makita sa dilim. Pagkatapos ng isang mahabang biyahe galing sa Maynila, ay nakarating na rin si Basilio sa bahay ni Kapitan Tiago. Pagbukas niya ng pinto, ay may sumalubong sa kanya. Basilio, may balita pala ako sa iyo. Ano po iyon? Nabihag si Kabisang Tales. Bakit naman po? May dala daw siyang sandata kaya siya ay mariste. Ganun ba? Paalam na hanggang sa susunod muli. Paalis na sana ang binata nung may narinig siyang kaluskos ng dahon at nakaani din siya ng anino.
ba kayo, Ginoo? 13 taon na po ang lumipas nung inilibing ang aking ina sa puok na ito. Namamalayan mo ba kung sino ako? Isang taong ipinalalagay kong napakadakila. Isang taong ipinalalagay ng lahat na maliban sa akin na napatay na. Isa itong likid na maaaring ikamatayan pa. Ano po ba ang balak niyo? Nais ko ito magsak muli ang pamalaan at padaliin ang pagkasira nito kahit na maraming dugo ang matapos. Ano po ba ang balak niyo? Hindi po ba kayang masolusyonan sa mapayapang paraan? Kabataan. Hinihiling niyo na maghanap ng isang wikang Kastila. Ano bang hinahangan niyo? Pag naturo ang lahat ng wikang Kastila, ay magkakaroon ng pagkakaintindi at mapapalapit ang mga pulo sa pamahalaan. Basilio, anong iisipin ng iyong ina at iyong kapatid? Gusto ko lang po ng matahimik na buhay. Sa araw na magbago ang iyong isip, hanapin mo ang aking bahay sa eskulta. Doon ay paglingkuran kita ng buong puso. Hihintayin kita. Pagkamulat ni Huli ay tinignan niya ang rebulto sa tabi ng kanyang kama kung sakaling nagpadala ang birhen ng 200 at 5 piso na kailangan niya. Ngunit walang nandito. Pakisabi na lang po kay Ama na nakapasok ako sa kolehiyo. Ang amo ko ay marunong mag-Kastila. Hindi kayo makahanap ng ganitong kamurang paaralan. Nakarating sa bayan ang balita ng kasawiang palad ni Tandang Selo. Nagsaya ang mga praile dahil sa pagkamanalo nila sa usapin laban kay Kabesang Tales. Sinamantala nila ang pagabihag nito upang ipagkaloob sa iba ang lupain nito. Nakalaya si Kabesang Tales sa tulong ng kwentang naipon ni Huli. Nang dumating ang Kapeses sa sariling tahanan, ay nakita niya ang iba na ang nagmamay-ari nito, pati na ang kanyang lupain. Napaupo na lamang siya sa piling ng kanyang ama at hindi na halos makapagsalita sa buong maghapon. Maligayang Pasko, Selo! Ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Ay, nagpipi. Nakituloy ang mag-aalahas na si Simon sa bahay ni Kabesang Tales. Sa kabila ng paghihinagos ay di pa rin makakalimutan ni Kabesang Tales ang kaugaliang Pilipino kaya't hindi magkandatuto sa pagtanggap sa pangunahing dayuhan. Dumating sa bahay ni Kabesang Tales ang mga mamamayan na San Diego at Tiani upang bumuli ng alahas kay Simon. Ayaw ninyo marahil ang mga alahas na pagkaraniwan o huwad lamang? Siya nga, ang mga brilyante, mga matandang brilyante, ang mga bato sa unang. Marahil naman at ako'y may mga matatandang brilyante. Mayroon po akong kwintas ni Cleopatra na sadyang kinuha sa mga piramide ng Ehipto, mga singsing ng mga senador at ng mga ginoo. Natiga Romana, natagpuan sa mga guho ng Bawat isa'y pumili ng kanya-kanyang naibigan. May kumuha ng singsing, may kumuha ng rilos, at may kumuha ng agnos. Lahat bumili maliban kay Kabesang Tales. Iyo, wala ba kayong ipagbibili?
ay pagbili ng lahat ang mga lahas ng aking anak at ang natitira ay wala na gaano halaga. Ibig ko ang pagkayaya. Magkano po ba ninyo ito pagbibili? Naiibigan ko ang agnos nito. Tumatanggap ba kayo ng 100 o 500 piso? Kung ako ay pahintulutan mo, pupunta ako sa bayan upang isang guni ang aking anak. Babalik ako bago luminig. Ngunit habang paalis si Kabesang Tales, natanaw niya ang prailing tagapangasiwa kasama ang lalaking nagmamay-ari ngayon sa kanyang lupain. Sa kanyang galit, sinundan niya ang dalawa na patungo sa kanyang bukirin. Kinaumagahan, wala na si Kabesang Tales, piyon din ang Ramo Bernio Samon. Ang naroon ay agnos at sulat ni Kabesang Tales na humingi ng tawad dahil sa pagnakaw niya sa revolver. Ayon sa sulat, sasama na sa tulisan si Kabesang Tales. Noong gabing iyon, kumalat sa bayan ang balitang namatay ang prailing tagapangasiwa sa lupa, ang bagong may-ari ng lupain ni Kabesang Tales. Isa sa mga huling araw ng Disyembre, naglalaro ng trisilyo sa sala ang mga opisyal. Pinag-uusapan ang tungkol sa pagtuturo ng wikang Kastila. Pangahas na hiling. El deseo es suspicious. Isang ano yung paghihimagsik pag-aalsa. Kapitan General, alalahin mo na ang wika ay maging isang mahalagang sandata. Pobres estudiantes. Senyor Simon, ako'y lugi, ako'y bagsak. Ano? Nalugi kayo at humagsak? Kiruga, ipinagtanggol kita sa mga opisyal. Ang ibang manggugulo ay ipadaan mo sa akin. Siya nga pala, Kiruga. Itatago mo ang mga ito. Ngunit mapanganib iyan. Ako ang bahala doon. Naiintindihan niyo ba? O siya, basta't hindi ako masasabit iyan. Simon, hingi sa lang tulong. Ibig ko ba gusto niyo malaya? Ako'y magugulo. Sa alam-alam ni Maria Clara. Sa bahay ni Kapitan Tiago. Ang hindi kakampi sa amin ay ituring bilang isang kaaway na dapat paslangin. Gusto kong ikaw ang magpatakas kay Maria Clara habang ang lungsod ay nagkakagulo. Ngunit, Ginoong Simon, ayon po sa balita, si Maria Clara ay nagpakamatay na. Patawad po, pero wala po siya, Ginoong. Hindi! Hindi maaari! Di yan totoo! Sa ospital, nakasalubong ang isang propesor sa may klinika. Namatay siya na hindi man lang nalalaman. Nabuhay pa ako. Basilio, nasapigin ka ba kagabi? Hindi ho, dahil masama ang kalagayan ni Kapitan Tiago at kailangan ko siyang samahan. Mabuti kung hindi ka naparoon. Ngunit kasapi ka ba ng kapisanan ng mga mag-aaral? Nagbabayad po ako ng putaw. Mabuti naman kung ganyan. Ngunit kailangan mong sundugin lahat ng papeles na maaaring makapagpangamak sa iyo. Nang huminahon ulit si Basilio,
Nagpasya siyang magtungo sa universidad upang alamin ang kanyang kalagayan at kanyang pagtatapos. Anong balita, Tadeo? Isang linggong walang klase? Walang klase! Anong nangyayari? Pinakulong ang kasapi ng kapisnan. At ikinututuwa mo pa iyo? Nang malapit na siya sa bahay ni Makaraig, napansin niya na nakagapos si Makaraig kasama ng 2 bantay. Lumapit si Basilio. Isang mag-aaral ng medisina at nakatira sa kalya, nalugmayin dapat kami katipid ng lakad, kayo'y aming ginarapit. Huwag kang matakot kaibigan, sasabihin ko sa lahat ang nangyari sa piging kagabi. Huli, alam kong si Padre Kamura ang malikot sa mga babae. Ngunit huwag kang maalala, ako nang bahala kay Basilio. Isang pag-ibig ang nabawi kay Isagani nang malaman niyang ikakasal ang kanyang irog kay Juanito Pilais. Nagsimulang magdatingan ang mga pangunahin na maging ikapito ng gabi. Nauna ang mga mababang kawani ng pamahalaan at sunod ang matataas. Pagkaroon ay dumating na ang bagong kasal kasama si Doña Victorina at dumating na din ang general. Nawala ang dinaramdam nito pero May talumpati ka bang inihanda? Hindi na eh. May gamit ang mga iyon, nanay. samantala si Basilio ay nasa harap ng bahay at pinapanood ang nagdaratingan. Hindi ako dapat magmalabis sa pagtitiwalang inalagak sa akin. Ako ay may utang na loob sa kanya. At sa kanila'y wala siya ang humukay ng libingan ng aking ina na pinatay nila. Ako'y pagpakabuti, pinagsikapan kong magpatawad. Ano ang ginawa sa akin? Mga mata na nga sila na ang pag-aming pagtitiis. Isagani, anong ginawa mo rito? Lumayo ka na. Bakit ako alas bukas? May iba na siya. Isagani, huwag ka pumunta sa bahay na iyan. Ay may dinamita na sa tubog, anumang saglit. Ngunit may iba na siya bukas. Nagkatagpo ang nagpipiging ng isang kaputol na papel na may sulat na Juan Crisostomo Ibarra. Sino siya? Isang napakasamang biro. Anong nangyayari sa'yo, Palisaldo? Ito nga ang sulat, kamay niya, ito nga ang lagda ni Ibarra. Pinalagay ko ang kahulugan ng sulat ay papatayin tayo ngayong gabi. Makalasunin tayo. Dumidilaw ang ilaw. Nais mo bang baba yung buksak patiri? biglang may pumasok. Magnakaw. Isang revolver ang dalihan po rin ang magnakaw. May mautang. Hayaan mo silang lumakad. Halatang bago ka sa tungkulin. Walang pag-alinlangan. Ngunit may isa ng alam. Napakatanga mo naman. Ginagawa natin ito upang matuto silang maghimagsik at mapilitang tumaas at sa ganon ay Yusuf, ano ba? Taro dito. Ipakita mo baterya mo, barilin mo. Dilat putlang-putla si Carolino, nakita niya ang matanda, ang kumyanang tandang selo,
Nakita niya ang lalim ng mata ng matanda bilang makasalapi ng matitinding hinanalat kahit sa huling hininga. Diyos na gumagabay sa atin, hindi ba? Oo, lagi siya nakagabay sa atin. Kung magpag-umpisa, ayaw kong mamatay ng may kasamaan. Mamayang alas 8 ng gabi ay pupunta sila rito upang dakpin ako buhay man o patay. Balik ako rito upang maghiganti at pagbayarin ang mga makasalanan dito sa ating bayan. Nasawi ang aking ama, nawala ang aking kapangyarihan nang ako'y umiibig kay Maria Clara. Sa tulong ng kayamang ibinaon ko sa Cuba, ako'y nakapunta sa ibang bansa at doon ay nagsumikap mga lakad upang sa aking pagbalik ay may kapangyarihan aking taglay at hindi lamang nagpalit ng ngalan. Ako, si Crisostomo Ibarra. Ako'y nagkakamali. Tatawa. Tayo ng Panginoon. Tayo ay kanyang tinanggap bilang kanyang ina. Kaya alam ko na ikaw ay kanyang patatawarin. Sa kapangyarihan pinagkaloob sa akin bilang isang pare, naway patawaran ka ng Diyos. Kahit ang mismo buhay sa sariling bayan, magiliw ang lahat sa halik ng samyo, nagbibigay buhay, kamatay ay langit, pag-ibig ay banal.